Noong tagsibol ng Civil 1796 dumating si Napoleon Bonaparte sa Nice, Pransiya 26 na taong gulang, maliit, at may kakaibang punto. Ang kanyang misyon, pamunuan ang hukbo ng Italya, na halos gutom basahan at walang pag-asa. Ang mga sundalo ay walang sahod punit ang uniforme at nagmamartsa sa putik na walang sapatos. Wala nang tiwala sa gobyerno o sa mga general na nauna sa kanya. Ngunit si Napoleon ay may kakaibang ambisyon at kakayahang magbigay ng inspirasyon. Sa kanyang unang talumpati, hindi siya nangako ng imposible, kinausap niya sila ng tapat. Mga sundalo, kayo ay gutom at halos hubad. Ngunit sa kabila ng Alps, naroon ang karangalan at kayamanan. Sa ilang salita, binigyan niya sila ng dahilan para lumaban hindi para sa Paris, kundi para sa kanilang sarili. Biglang ang mga bundok ay naging hagdanan ng tagumpay. Ang dating hukbong basahan ay napuno ng bagong sigla, nagsimula ng alamat ni Napoleon. At sa unang hakbang, binago niya ang takbo ng kasaysayan. Hindi nagtagal, pinatunayan ni Napoleon na hindi lang siya puro salita. Ginamit niya ang bilis at sorpresa, hatiin at talunin ang magkakaalyadong hukbo bago sila magsanib puwersa. Sa labanan sa Montenotte, Abril 1796, tinalo niya ang mga Austrian at Piedmontese. Sunod-sunod ang tagumpay Millesimo, Dago, Mondovi. Ang dating hukbong basahan ay naging makapangyarihang puwersa. Si Napoleon ay laging nasa unahan, personal na kinakausap ang mga sundalo, kaya tinawag siyang Le Petit Caporal. Sa loob ng ilang linggo, sumuko ang Piedmont at nag-iisa na lang ang Austria. Ang mabilis na tagumpay nagpadala ng panginginig sa Europa. Para sa kanyang mga sundalo, siya ang tagapagligtas at inspirasyon. Sa gitna ng digmaan, isang tahimik na revolusyon ang naganap sa medisina. Si Baron Larry, punong siruhano, ang nag-imbento ng flying ambulances, mga karwaheng mabilis na sumasagip ng sugatan mula sa labanan. Sa unang pagkakataon, prioridad ang bilis ng lunas. Ipinakilala rin ni Larry ang triage, gamutin ang pinakamaluba, hindi ang pinakamataasang ranggo. Bumaba ang namamatay, tumaas ang moral. Alam ng bawat sundalo may sistema para iligtas sila, anuman ang ranggo. Lubos na sinuportahan ni Napoleon ang mga inobasyong ito. Matapos talunin ang Piedmont, tinarget ni Napoleon ang Milan, pero hinarang siya ng mga Austrian sa tulay ng Lodi. Sa ilalim ng putukan, pinangunahan niya ang pagsalakay, isang madugong tagumpay na nagbukas ng Milan. Sa Lodi, naniwala si Napoleon sa sarili niyang tadhana. Sunod-sunod na tagumpay, Castiglione, Arcole, Rivoli. Pinilit niyang sumuko ang mga pinuno ng Parma, Modena, at kinuha ang kanilang yaman para sa Paris. Ang dating gutom na hukbo ay naging sagana sa pagkain at salapi. Sa huli, bumagsak pati ang Republika ng Venice. Noong 1797, pumirma ang Austria ng kapayapaan, kinilala ang mga pananakop ng Pransiya. Mula sa hukbong basahan, naging puwersang hindi matalo-talo ang hukbo ni Napoleon. Binago niya ang mapa ng Europa at itinatag ang sarili bilang pinakamahusay na general ng kanyang panahon. Ang alamat ay lumalawak. Hindi lang pananakop ang layunin ni Napoleon sa Italia, ipinakalat niya ang mga ideya ng Revolusyong Pranses. Binuwag niya ang mga lumang monarkiya, itinatag ang mga republika batay sa kalayaan at pagkapantay-pantay. Inalis ang pribilehiyo ng maharlika at simbahan, binuksan ang gobyerno sa may talento. Ngunit ang mga bagong republika ay nanatiling kontrolado ng Pransya at nagbayad ng buwis. Maraming likhang sining at yaman ang dinala sa Paris. Sa kabila ng kontrobersya, naitanim ang ideya ng pambansang pagkakakilanlan at pamahalaang nakakabatay sa batas. Ang mga reforma ni Napoleon ay naging inspirasyon para sa pagbuo ng modernong Italia, isang pamana ng pagpapalaya at pangingibabaw. Pagbalik ni Napoleon sa Paris, sinalubong siya bilang bayani, ngunit kinatakutan din ng mga politiko. Upang mailayo siya sa politika, binigyan siya ng bagong misyon. Ang kanyang tagumpay ay umalingaw-ngaw sa Europa, maging si Beethoven ay humanga at inalay ang Symphony No. 3 kay Bonaparte. Ginamit ni Napoleon ang propaganda, ipinakalat ang kanyang imahe at mga tagumpay. Naging kulto ng personalidad ang kanyang pangalan. Lalo siyang kinatakutan ng Directory, kaya't inutusan siyang salakayin ang Inglaterra. Ngunit alam niyang delikado ito, kaya iminungkahi niya ang mas mapangahas na plano sakupin ang Ehipto. Ang kanyang ambisyon ay lumampas sa Europa. Isang bagong yugto ng pakikipagsapalaran ang nagsimula. Ang mata ng mundo ay nakatutok kay Napoleon.
Bakit Ehipto? Estratehiya laban sa Inglaterra, putulin ang ruta patungong India. Para kay Napoleon, ito rin ay personal gusto niyang tularan si Alexander the Great at magtatag ng alamat sa silangan. Isinama niya ang mahigit 150 siyentipiko at iskolar, hindi lang digmaan kundi misyon ng kaalaman. Ang ekspedisyon ay lihim na umalis mula Toulon, dala ang 35,000 sundalo at 400 barko. Sa bawat sandali, banta ang fleet ni Nelson. Ngunit nakalusot sila at nagsimula ang pakipagsapalaran sa Ehipto. Ang layunin hindi lang sakupin, kundi tuklasin at ipagmalaki ang Pransiya. Isang bagong alamat ang isusulat sa buhangin ng Ehipto. Unang hinto, Malta, madaling nasakop. Sa Alexandria, mabilis na nakuha ang lungsod, ngunit ang tunay na hamon ay ang disyerto patungong Cairo. Ang init, uhaw, at sakit ay sumubok sa hukbo, marami ang namatay o nagreklamo. Ngunit pinilit ni Napoleon ang lahat na magpatuloy. Sa labas ng Cairo, hinarap nila ang mga Mamluk sa tabi ng mga piramide. Mula sa tuktok ng mga piramide, 40 siglo ng kasaysayan ang nakatingin sa inyo, sigaw ni Napoleon. Gumamit siya ng pormasyon na hugis kwadrado, epektibo, laban sa mga mangangabayo. Nadurog ang hukbo ng Mamluk, isang tagumpay na nagbukas ng Cairo. Naging pinuno siya ng Ehipto, at nabuo ang alamat na nagpalipas siya ng gabi sa loob ng Great Pyramid. Ang kanyang imahe ay naging mystikal at makapangyarihan. Ang labanan sa mga piramide ay nagpatibay sa kanyang alamat, ngunit ang mga pagsubok ay hindi pa tapos. Sa Cairo, sinubukan ni Napoleon na makuha ang loob ng mga Egyptian, nagpakita ng respeto sa Islam at nagtayo ng konseho ng mga lokal. Ngunit nanatili siyang dayuhan sa paningin ng marami. Sa gitna ng pamamahala, nalaman niya ang pagtataksil ni Josephine, isang sugat sa kanyang puso. Sa sakit, nagkaroon siya ng kalaguyo si Pauline Fures, na tinawag ng mga sundalo na Cleopatra ni Napoleon. Ang relasyon ay naging pampublikong usapan, ngunit hindi nito napawi ang kanyang hinanakit. Unti-unting nagbago si Napoleon mula sa romantikong general, naging mas mapang-uyam at nakatuon sa kapangyarihan. Ang personal na sugat ay naging bahagi ng kanyang alamat. Sa Ehipto, nagbago ang kanyang pagkatao. Habang nagtatagumpay sa lupa, naganap ang trahedya sa dagat sa labanan sa Nile. Winasak ni Nelson ang French fleet. Naputol ang koneksyon ni Napoleon sa Pransiya, natrap sila sa Ehipto. Upang makabawi, nilusob niya ang Syria, tumawid sa disyerto, at sinakop ang El Arish at Gaza sa Jaffa. Matapos sumuko ang libu-libong Ottoman, ipinag-utos ni Napoleon ang pagpatay sa mga bilanggo, isang madilim na bahid sa kanyang pangalan. Sinalanta pa ng salot ang kanyang hukbo. Sa Acre, nabigo siyang masakop ang lungsod, ang kanyang unang malaking kabiguan sa lupa. Napilitan siyang umatras pabalik sa Ehipto, kalahati na lang ang natirang hukbo. Ngunit sa Abu Qir, muling nagwagi laban sa Ottoman. Sa kabila ng kabiguan, ipinahayag niyang tagumpay pa rin ang kampanya, ngunit ang kanyang mga tagumpay sa silangan ay may kapalit na madilim na anino. Sa gitna ng tagumpay at kabiguan, natanggap ni Napoleon ang balita, ang Pransiya ay nasa krisis, ang Directory ay mahina, at ang mga tagumpay sa Italia ay nabalewala. Nakita niya ang pagkakataon, ang kanyang hinaharap ay wala na sa Ehipto, kundi sa Paris. Lihim siyang umalis, iniwan ang hukbo, at naglayag pabalik sa Pransiya. Ang kanyang pakikipagsapalaran sa silangan ay tapos na. Sa pagbabalik, dala niya ang alamat ng tagumpay at kabiguan, ng inspirasyon at kontrobersya. Ang dating batang general ng hukbong basahan ay handa nang harapin ang mas malaking hamon, ang kapangyarihan sa Pransiya. Sa kanyang pagbabalik, magbabago ang kasaysayan ng Europa. Ang alamat ni Napoleon ay papasok sa bagong yugto, hindi na lang bilang general, kundi bilang pinuno ng isang bansa. Ang mundo ay maghihintay sa kanyang susunod na hakbang. At dito, nagsisimula ang tunay na alamat ng Napoleon na kilala natin ngayon. Ang kanyang anino ay lalawak pa sa buong Europa.